Prices of goods at the Balintawak market have also started to rise along with a massive oil price surge. Aabutan ba tayo ng tissue? Dahil dudugo na ba yung mga ilong natin? Sa report ni mobile journalist Fatima Baduria. Fatima! Okay. Dahan-dahan lang bago mo kami saksakin sa mga presyo ng bilihin. Lord Denise, no, nakita nga natin dito sa Balintawak Market na tumataas na ang presyo ng ilang bilihin dito dahil daw yan, tumaas na rin yung singil ng mga nagde-deliver sa kanila ng supply. Epekto na nga rin ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Katulad na ng bigas na kahit nananatiling 48 pesos pa rin ang benta sa well-milled rice, umakyat naman sa 58 to 60 pesos ang premium rice na dati ay nabebenta ng 54 pesos. Nagtaas daw kasi yung singil ng mga nagde-deliver sa kanila at bukod dyan, nakakakita rin tayo ng pagtaas ng presyo ng baboy na dati ay nasa 260 pesos, ngayon ay 280 pesos na raw nilang binibenta at ganun din sa isda, no, katulad ng halang ng bangus na kung dati ay natitinda nila ng 120 pesos, ngayon naman ay 160 pesos naman per kilo. Pero ang ibang mga nagtitinda, no, pinakargo na muna nila o sila na muna yung nag-a-absorb ng mga taas sa singil ng mga nagdi-deliver sa kanila dahil kung ibebenta naman daw nila ng mas mahal, ay baka wala rin namang bumili at baka masira lang. Katulad na lang ng karne ng baka na nananatili pa rin 480 per kilo ang singil nila kahit nagtaas yung hinihingi ng mga nagbababa sa kanila ng supply. Ganun din sa manok na nasa 155 pesos per kilo. Lalong-lalo naman sa gulay na hindi raw nila mataasan ang presyo dahil baka masira lang yung mga gulay na ibinababa sa kanila. So nananatili pa rin, no? Ang bawang sibuyas ay 25 pesos pa rin ang half kilo, kamatis 20 to 25 pesos per kilo at ang repolyo 35 per kilo, patatas 30 ang half kilo. Pero dahil inaasahan niya na patuloy pa rin ang pagtaas ng petrolyo, ay baka mapilitan daw sila na magtaas na rin ng presyo. Pero yun nga, ang sabi nila ay hiling nila, sana hindi na yan mangyari dahil baka lalong walang bumili sa kanila. Lord. Okay, Fatima, you have been monitoring the market since this morning. Madami pa rin bang namimili? May nag-hoard ba ng presyo ngayon? Because everything is expected or the prices is expected to still continuously go up. At yung sinabi mo kanina na yung mga vendors yung may kumakargo muna nung saksak na sinasabi ni Lord, gaano kalaki nawawala daw sa kita nila sa pang-araw-araw kumpara last week o kumpara bago magtaas yung mga presyo ng crudo? Denise, kanina, no, marami-rami pa rin naman yung mga namimili dito. Although ngayon kasi dahil anong oras na rin, no, nabawasan na rin yung mga namimili dito sa Balintawak Market. At yun nga, ang sabi kasi ng mga nagtitinda dito ay nadagdagan yung singil ng mga nagde-deliver sa kanila ng 10 to 25 pesos. So binabawi na lang daw nila doon sa pagtaas ng benta. Doon naman, sa pagdating naman sa gulay, no, dahil hindi nila mataasan as of kanina yung pagbebenta nila, sabi naman nila ay babawiin na lang daw nila sa mga susunod. Although ayun nga, gradual daw muna yung pagtaas nila at binabantayan pa nila kung kailan ba kakailanganin na magtaas na sila ng presyo dahil baka naman hindi rin nila mabenta yan. Okay, Fatima, dahil may nakaambang taas presyo pa bukas, ibig sabihin, delikado pa yan, hindi pa yan stable. Aangat pa yung presyo ng mga bilihin siguro bukas in the next few days? Yes, Lord. Yun nga, no, inaasahan nila na tataas talaga yung mga presyo, yung ibebenta nila. Pero, Lord, sabi nga nila, sana raw hindi na yan mangyari dahil ngayon pa lang daw ay medyo nahihirapan na raw sila, no, sa pagbebenta. Tulad ng mga nakausap kong nagtitinda kanina ng karne, ng baka at saka ng manok. Kahit na hindi pa sila nagtataas, medyo matumal daw yung bentahan dahil medyo may kamahalan na nga yung singil nila, Lord. Alright. Maraming salamat sa ulat mo na napakasakit sa dibdib. Fatima Baduria, ang ating mobile journalist.